Paano mo malalaman kung sapat ka? Kung ang mundo ay batay sa mga nakikita lamang. Ngunit paano rin kung biglang magbago ang mundo mo dahil sa isang mahiwagang kwintas na nagbibigay ng pagkakataong maging iba, maging mas maganda, mas kaakit-akit at mas kapansin-pansin. Ako si Carla at ito ang kwento ko. Hindi ko alam kung paano ako napadpad sa ganitong sitwasyon. Ang buong buhay ko, tila nakasulat na ang script. Matalino naman ako, mabait, pero laging nasa background. Yung tipong nasa group project na ikaw ang gumagawa ng lahat, pero hindi kilala ng mga kaklase mo. Yung tahimik sa sulok, habang lahat ng tao ay abala sa pagpapapansin sa social media. Nakasanayan ko na rin ang tingin ng mga tao. Mabilis, walang malasakit, parang wala akong saysay. Sanay na akong ma-overlook, kahit sobrang sakit pa rin minsan. Isang gabi, pauwi ako mula sa trabaho. Para akong zombie na lumalakad papunta sa maliit kong apartment. Napadaan ako sa isang kalsadang hindi ko karaniwang dinaraanan dahil sa traffic. Dito ko nakita ang isang tindahang hindi ko alam na nandito pala sa syudad. Maliit lang to, na parang hinugot mula sa lumang pelikula. May sign na halos hindi na mabasa. Antique treasures and oddities. Alam ko, dapat diretso lang ako. Pero parang may magnet na humila sa akin papasok. Sa loob, amoy kahoy at alikabok. At may halo itong kakaibang bango na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako sa paligid. Mga lumang libro, relo, at mga bagay na tila puno ng kwento. Pero ang talagang umagaw sa pansin ko ay isang kwintas na nakalagay sa salamin. Hugis buwan ito na parang kuminang kahit wala namang ilaw na direktang tumatama rito. Hindi mo ba gustong kunin yan? Biglang tanong ng matandang tindera na hindi ko namalayang nasa tabi ko na pala. Halos mapatalon ako sa gulat. Hindi po. Tinitingnan ko lang po. Sagot ko, kahit ramdam ko ang lakas ng pintig ng puso ko. Ngumiti ang tindera. Isang ngiting parang alam niya ang hindi ko alam tungkol sa sarili ko. Maraming kwento ang kwintas na iyan. Sinasabi nila, nabubuksan nito ang pintuan patungo sa ibang bahagi ng sarili. Pero, babala lang, hindi lahat ng nakikita ay mananatili. Handa ka bang sumugal? Gusto ko sanang tumanggi, pero naramdaman kong tumango na ang ulo ko. Bago pa man maabot ng utak ko ang tanong. Ang susunod na naalala ko, hawak ko na ang kwintas. Paano po kung hindi to gumana? Tanong ko, medyo pabiro. Makikita mo kung ano talaga ang mahalaga. Sagot niya, bago lumakad palayo papunta sa ibang bahagi ng tindahan. Pag-uwi ko, agad kong sinuot ang kwintas. Bakit? Wala. Siguro gusto ko lang malaman kung totoo ang sinabi niya. Kahit hindi ako naniniwala. Nang tuluyan ko nang maisuot ito sa leeg ko, biglang parang nagkaroon ng kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero parang may kakaibang pakiramdam. Parang bigla akong nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Dumiretso ako sa salamin at halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang mata ko, na dati ay sinasabi kong mapurol, ngayon ay parang may ningning. Ang buhok kong laging nakaipit, biglang naging mahaba, makintab, at perpekto. At ang balat ko, Diyos ko, parang na-filter sa Instagram pero mas maganda. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong hindi ko kailanman inakalang ako. Ito ba talaga ako? O ibang tao lang ang nakikita ko sa salamin?
Ngunit habang nakatitig sa aking refleksyon, isang bagay ang sigurado. Simula sa gabing iyon, magbabago ang takbo ng buhay ko. Hindi ko pa alam kung paano, pero nararamdaman kong magsisimula na ang kwento ko sa labas ng background. Kinaumagahan, nagising akong parang nananaginip pa rin. Naisip ko agad ang kwintas. Totoo ba ang nangyari kagabi? O bahagi lang ito ng malikot kong imahinasyon? Tumayo ako. Dumiretso sa banyo at nang tumingin ako sa salamin, halos mahulog ang hawak kong toothbrush. Ako pa rin to, pero ibang-iba. Ang buhok ko, kahit magulo sa pagtulog, ay parang bagong reband. Ang balat ko ay parang hindi kailanman tinubuan ng tigyawat. Ang mga mata ko, parang laging may liwanag kahit hindi ako naka-ring light. Totoo ito. Isang bersyon ng sarili kong hindi ko kailanman naisip na posible. Lumabas ako ng bahay na punong-puno ng kaba at excitement. Habang naglalakad sa mall, ramdam ko ang mga tingin ng mga tao. Dati, sanay akong hindi pinapansin. Ngayon, nararamdaman kong lahat ng tao ay napapatingin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya. Pumunta ako sa isang coffee shop para umupo at mag-isip. Dito nagsimula ang hindi ko inaasahan. Isang lalaki ang tumingin sa akin mula sa kabilang table. Matangkad siya, may suot na simpleng black hoodie at may bit-bit na sketchpad. Hindi ko alam kung bakit. Pero nagkaroon ng spark ang mga mata niya nang magtama ang aming tingin. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo at lumapit. "Hi," sabi niya. Medyo mahina ang boses, pero may laman ang bawat salita. "Pwede bang malaman ang pangalan mo?" Para akong napako sa kinauupuan ko. Ilang segundo bago ako nakasagot. Carla." Ngumiti siya, at halos matunaw ako sa ngiting iyon. "Nice to meet you, Carla. I'm Ethan. Pasensya na kung bigla akong lumapit. Hindi ko kasi mapigilan eh. May kakaiba sa'yo. Parang ikaw ang perfect muse para sa ginagawa ko." Perfect muse? Tanong ko, litong-lito. Iniabot niya ang sketchpad niya at ipinakita ang isang unfinished drawing. Isa itong portrait ng isang babae na parang halaw mula sa mga diwata sa pelikula. "Ginuguhit ko ito kahapon pa, pero parang may kulang eh. Ngayon, nung nakita kita, parang ikaw ang sagot." Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi pa ako nasabihan ng ganito sa buong buhay ko. Mukha lang. Bulong ko sa sarili, hinahawakan ng kwintas. Napansin niya ang paghawak ko sa kwintas at ngumiti ulit. "Interesting necklace," sabi niya. "Mukhang may kwento." Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita ng maayos sa usapan namin. Pero bago pa magtapos ang araw, nagkapalitan kami ng numero. At bago siya umalis, iniwan niya ang mga salitang, "Sana magkita ulit tayo." Pag-uwi ko, inalis ko ang kwintas at muling tinignan ang sarili ko sa salamin. Ako ulit to. Ang Carla na walang ningning, walang liwanag. Pero ngayong narinig ko ang mga salitang iyon mula kay Ethan, hindi ko alam kung bakit parang kahit papaano, gusto kong maging Carla na tunay. Kahit isang beses lang. Ngunit paano ko magagawa iyon kung ang Carla na ito ay hindi ang Carla na nagustuhan niya? Paano kung sa sandaling makita niya ang totoo kong anyo, ay bigla siyang mawala? Sa ilalim ng liwanag ng lampara, hawak ko ang kwintas. Sa kabila ng lahat, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa isip ko. Ano nga ba ang halaga ng pagiging maganda kung hindi ka naman kilala bilang ikaw? Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula kaming magkita ni Ethan ng madalas. Sa bawat pagkakataon, suot ko ang mahiwagang kwintas. Ito ang armor ko, ang maskara ko sa mundo.
Sa piling niya, parang nagiging bahagi ako ng mundong dati ay pinapanood ko lamang mula sa malayo. Nagkikita kami sa mga coffee shop, park, at minsan sa mga gallery kung saan mahilig siyang tumambay. Sa mga lugar na ito, palagi niyang dala ang sketchpad niya at palagi akong nagtataka kung bakit laging ako ang kanyang nililinya. Bakit parang ako yung laging bida sa mga drawings mo? Minsang tanong ko habang pinagmamasdan siyang nagdodrawing sa ilalim ng liwanag ng araw. Tumigil siya, tinignan ako at ngumiti. Kasi Carla, may kakaiba sa'yo. Hindi lang sa itsura. Parang ikaw ang taong may kwento na gustong gusto kong matuklasan. At kapag kasama kita, parang mas gumagaan ang lahat. Pinigilan ko ang sarili kong maluha. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang kahulugan ng mga salitang iyon para sa akin. Ako, si Carla, na palaging nasa gilid ng entablado, ngayon ay nasa gitna ng canvas ng isang tao. Pero alam kong lahat ng ito ay dahil sa kwintas. Sa mga panahong iyon, lalo akong nahulog kay Ethan. Hindi lang dahil gwapo siya, kundi dahil may kabaitan sa kanya na bihira kong makita sa ibang tao. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalaki ang takot ko. Ano ang mangyayari kung malaman niya ang totoo? Isang gabi, nagkaroon kami ng dinner date. Nagtipon siya ng mga kandila sa maliit na mesa. May wine at pagkain na siya mismo ang nagluto. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng gabi. Pero sa likod ng lahat, ramdam kong may itinatago pa rin akong hindi niya alam. Alam mo Carla, sabi niya habang hawak ang isang baso ng wine. Ang weird no? Ngayong nakilala kita, parang natutunan kong hindi mahalaga ang mga insecurities ko dati. Parang natanggap ko na kung sino ako. Natawa ako, pero may halo itong kirot. Siya, natuto ng tanggapin ang sarili, habang ako, narito sa harapan niya na nagkukubli pa rin. Hindi ko na napigilan ng tanong. Ethan, paano kung may bagay kang malaman tungkol sa akin na magpapabago ng tingin mo? Napatigil siya at tumingin ng diretso sa akin. Anong ibig mong sabihin? Napailing ako at pilit na ngumiti. Wala. Baka nag-overthink lang ako. Ngumiti siya pabalik, pero sa loob ko, alam kong hindi ako magiging masaya kung patuloy akong nabubuhay sa ilusyon. Pag-uwi ko, tumingin ako sa salamin. Suot ko pa rin ang kwintas. Pero sa likod ng nakikitang kagandahan ay ang Carla na puno ng alinlangan. Kaya ba akong mahalin ni Ethan bilang ako? Bilang Carla na walang kwintas? Sa gabing iyon, isang desisyon ang ginawa ko. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kailangang malaman niya ang totoo. Ngunit paano kung hindi niya ako tanggapin? Tumingala ako sa kwarto. Pilit pinapakalma ang puso kong puno ng takot at pag-asa. Alam kong malapit na akong humarap sa pinakamatinding pagsubok ng lahat. Ang ipakita kay Ethan kung sino talaga ako. At alamin kung kaya niya akong mahalin bilang tunay kong sarili. Kinabukasan, nagpa siya akong tapusin na ang tinatago ko. Buong gabi kong inisip ang lahat ng posibleng mangyari. Siguro magagalit siya. Siguro hindi na niya ako makikilala. Pero alam ko ring hindi ko pwedeng hayaan ang takot na yon na kontrolin ako. Mas gugustuhin ko nang malaman ang totoo kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Nagkita kami ni Ethan sa paborito naming coffee shop. Suot ko pa rin ang kwintas. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat ang pakiramdam ko. Nakatitig siya sa akin habang nilalaro ang mug ng kape sa mesa. Mukhang seryoso ka ngayon ah. Sabi niya. Tumango ako, pilit na nilalabanan ng kaba. Ethan,
May kailangan kang malaman tungkol sa akin. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, pero nanatili siyang kalmado. Ano yun? Dahan-dahan kong hinawakan ng kwintas at hinubad ito. Parang may biglang bumalot na lamig sa paligid. Pero ang pinagkakaiba ay ang ekspresyon sa mukha ni Ethan. Hindi ko makakalimutan ang pagkalito sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Carla? Tanong niya, halos pabulong. Oo, Ethan. Ako to. Sagot ko, pilit na hinahanap ang lakas ng loob sa bawat salita. Ito ang totoong ako, Ethan. Ang nakilala mo, ang anyong yun, ay dahil sa mahiwagang kwintas na to. Tumahimik siya. Kitang-kita ko ang pagpoproseso niya sa sinabi ko. Gusto kong magpaliwanag pa, pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong kailangan kong bigyan siya ng oras. Pagkatapos ng ilang minutong tila napakahaba, nagsalita siya. Kaya pala parang may laging misteryo sa'yo. Di ko alam kung paano ako magre-react, Carla. Pero bakit hindi mo agad sinabi? Natakot ako. Inamin ko, halos tumulo na ang luha ko. Natakot akong mawala ka. Natakot akong hindi mo ako tanggapin bilang ako. Hinawakan niya ang noo niya at muling tumingin sa akin. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya at iyon ang pinakamasakit. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Sabi niya, ang babaeng nakilala ko, ikaw yon. Pero parang may bahagi na hindi ko naintindihan. Tumayo siya. Kailangan ko mag-isip, Carla. Pasensya na. At sa ganoong sandali, nawala si Ethan. Naiwan akong mag-isa sa mesa, hawak ang kwintas, at pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong pumatak. Pag-uwi ko, halos hindi ko na kayang tignan ang sarili ko sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung may nagawa ba akong tama. Ang akala ko, tapos na ang lahat. Nawala nang natira sa pagitan namin ni Ethan. Ngunit ang hindi ko alam, ang sandaling iyon ang magpapasimula ng mas malalim na kwento. Hindi lamang tungkol sa amin, kundi tungkol sa kung paano ko matututuhan ang halaga ng pagtanggap sa sarili kahit pa masakit ang proseso. Lumipas ang 3 araw mula nang magkahiwalay kami ni Ethan. Sa coffee shop, ang bawat minuto ay parang 1 taon habang hinihintay ko kung ano ang magiging desisyon niya. Hindi ko alam kung may babalik pa ba o kung tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Sa 4 araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Isang simpleng, "Pwede ba kitang makausap?" Natigilan ako, pero ang puso ko ay halos tumalon sa kaba. Sinagot ko siya ng, "Oo, sabihin mo kung saan." Nagkita kami sa parehong coffee shop kung saan ko isinuko ang sekreto ko. Pagdating ko, naroon na siya. Nakaupo sa parehong mesa kung saan kami huling magkasama. Nakatingin siya sa labas ng bintana, parang may malalim na iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng bahagya, pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Umupo ako sa harap niya at bago pa man ako makapagsalita, nauna na siya. "Carla, salamat sa pagpunta." Tumango ako, pilit na sinasalansan ang emosyon ko. "Kailangan kong malaman, Ethan. Ano ang iniisip mo?" Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso, na para bang hinuhukay ang kaluluwa ko. Aminin ko, Carla, naguluhan ako nung una. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nalaman ko. Ang babae na minahal ko, na nakita kong perpekto, biglang nagkaroon ng ibang anyo.
Di ko alam kung alin ang totoo. Pinagapang ko ang kamay ko sa mesa. Hawak ang kwintas na nakapatong doon. Ito ang totoo, Ethan. Ang nakikita mo ngayon, ang babaeng to. At ang kwintas na yon, hindi na siguro mahalaga kung wala ako sa likod nito. Tahimik siyang tumitig sa akin. At pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pagkaunawa. Carla, ang mahalaga sa akin ay hindi ang itsura mo, kundi kung sino ka. Kung paano mo ako mapatawa, kung paano mo ako natulungan na makita ang liwanag sa buhay. Ang babae na minahal ko ay hindi ang pisikal na anyo. Ikaw yon, Carla. Ikaw mismo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang nawala ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Para akong lumulutang. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na kalayaan. Hinawakan niya ang kamay ko at ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko kailangan ng kwintas na to para mahalin ka, sabi niya. Pero kailangan kong malaman na natutunan mo ring mahalin ang sarili mo. Kahit na wala to. Bigla, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kwintas. Ang simpleng kwintas na iyon, na dati ay nagtatago ng lahat ng insecurities ko, ay tila nagbago. Nang buksan ko ang aking kamay, wala na roon ang kwintas. Naglaho ito sa manipis na hangin. Parang tinapos na nito ang layunin nito. Ethan, sabi ko, halos hindi makapaniwala. Ngumiti siya. Siguro, tapos na ang misyon ng kwintas na yon. Siguro, natutunan mo na ang dapat mong matutunan. Sa huling sandaling iyon, napagtanto ko ang tunay na mahika ng kwintas na iyon. Hindi para gawing perpekto ang itsura ko, kundi para ipakita na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa pagtanggap sa sarili at sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Simula noon, naging masaya kami ni Ethan. Hindi dahil perpekto kami, kundi dahil natutunan naming tanggapin ang lahat ng hindi perpekto sa isa't isa at sa aming mga sarili. At sa wakas, natutunan ko kung paano tumayo sa harap ng salamin ng walang takot. Dahil ang babaeng nakikita ko roon ay sapat upang mahalin ko maging ng ibang tao. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. At welcome po sa mga bagong subscriber ng YouTube channel ko. Patuloy niyo po sanang suportahan ang channel ko. Sa mga bago pong nakikinig, huwag niyo po nawasanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Have a nice day po sa inyong lahat!